You're listening to Shade, a space for casual discussions about life, faith, and the love of Jesus. No filters, just faith. Welcome to Shade. We are live on our pilot episode dito sa Shade. Ah, First, um, first natin, first first episode. episode and yun ang guest natin ay napakaganda. Not guest but our sister na makikipagkwentuhan today is si Sister Cassandra, aka Sot. Hello po. Yun. And dapat kasama niya ang kanyang sister pero nagsasanay na si Sot na mag-isa. Iiwan Dahil na ako. iiwan na. Ah, May dagdag yun kasi may kapatid. Magkakaroon ka ng dagdag na kapatid. Ayun nga. ayun. So ito yung first pinlano, hindi naman pinlano, initiative nga dahil nga sa kwentuhan namin, just sa background, kwentuhan namin ni Ate Shawi before the Prayer Warriors Family Kids Christmas Party. Dahil nga si Ate Shawi noon ay magbe-birthday, di ba Ate Shawi? And then we were Mm. planning that at the same time. So ang nangyari ay sinabay na dun sa Christmas party para nga lalong mas maganda yung Christmas party. So yung process nun, along the way, nag-uusap kami yung 5 minutes lang na may konting tanong, maabot ng 1 hour plus, and dun sa 1 hour plus na yon, I felt na nakilala ko lalo si Ate Shawi, and likewise vice versa siguro no Ate Shawi, Ah, yung mga kalokohan kong na-share sa kanya, nakaka-relate siya kasi mas loko pala sorry for the word loko, but then mas konti lang. mas ano lang, kamatch ko lang, kabatch, sabi ko nga kay Ate Shawi, kabatch. So, but then it was really Christ-centered in a way na siya lang yung pinag-uusapan, at dahil sa kanya, nagbabago, sa prayer warriors din, nafe-feel namin na hindi nga, sabi nga, hindi accident. So, nafe-feel namin na through that, community ay nagbago ako. Likewise, si Ate Shawi, nakita niya yung improvement, di ba? So, we felt na ang sarap nito, itong ganitong klaseng kwentuhan lang na anything goes. Uh, Yun. And we thought of this, Parang hindi plinano, no, brother? hindi Wala. oh, As in, so wala kaming ibang, basta lumalabas na lang ng kusa sa kung ano yung nasa puso namin. Tapos, nung pangalawang beses, yun ulit, pangatlo, sabi ko, ang sarap pag-usapan ng mga buhay na bago, na siya pa din yung nasa gitna. So, that's why we came up with yung ito kasi ang sarap lang makilala din yung ibang mga members ng Prayer Warriors. I think it's about time na makilala din natin sila ng mas deeper. yes, oo. So yun, of course, dahil nga first episode siguro to, I will edit it, di ba? And Mm-mm. nag-iisip kami ng topic kung anong pwedeng pag-usapan. Siguro din, sabi ko nga, let's align it sa mga lesson ng Prayer Warriors Kids Ministry and Youth Ministry. So, and yung first lesson or your first teaching namin, which is January 17, ay about, ang mangyayari kasi ngayon, Ate Shawi, sa Kids Ministry and Youth Ministry, by series na. No, there's a certain topic per month. Hopefully per month, matatapos yung bawat series na yon. For example, God's Love, mga ganun. So, I think we will, dapat or nakaplan na nakatapat yun February dahil nga Level up L- kayo, ah. level up na, iba na. Thank you kay Sis Peng Mm. din dahil na impart niya yung natutunan niya or yung nagawa nila dati. So yung first namin ngayong next Saturday is about salvation and the kingdom. And I remember me and Sot nga were talking about salvation. Salvation, yung talagang, ano yung salvation, di ba? Ano talaga yung meaning? Ano talaga yung nagawa ni Jesus Christ sa atin? We keep, ano talaga yung essence ng pagiging Christian natin. So, siguro dun yung topic na naka-align talaga for today. Kaya nagkataon na
Si Sot din ang ating guest. Dapat si Mami C, kaya lang always busy. Si Mami C, you cannot see. Di ba? Yeah, thank you. Sa time mo ngayon, alam ko Saturday morning dyan, pero andito ka, kausap kami, kaya thank you. No Mm-mm. problem po. At ma-add ko lang, no, brother, um, I'm sure very happy ka na andyan ulit si Sot at si Cam, no? Oo naman. Siyempre naman. Yung, ano ko yan panganay na anak. Sabi ko nga kay Sis Sarah. Sabi ko kay Kaya, Sis Sarah na Oo. wag mong alalahanin. Nangyari, dati kasi sinusundo-sundo ko ngayon si Paduna. Oh. Na sino joke si lang yung Pado? Pado. Yung Pado kasi tricycle driver yon, nakilala ko dati noon pa. So inaasar Ah, ko si Sot na baka nagra-riding mm-mm. ka lang kay Pado. Ganon, may naghahatid sundo na. Oo Ayun. nga. Kaya ganun. Ayun. Ito, let's start it no, yung at a very young age, undoubtedly na we are amazed kung ano yung wisdom na meron ang magkapatid na to, si Sot at si Cam, no? And usually itong mga yung topic natin, salvation and the kingdom, mga ganun, Mhm. it's for the leveled up mga ano na, 'di ba? Yung mga kumbaga batikan na sa mga sa Bible, sa Oo. faith, 'di ba? So Oo. we want to know, we want to learn or get from your point of view or your belief, no, kung ano yung salvation talaga. Kami hindi masyadong verse talaga sa ano. Just Mm. lately natututunan ko, I have to admit na yun. And kaya siguro napunta din ako sa ganitong initiative dahil nga yun, may Pero hindi purpose eh. halata, brother. Lagi mong sinasabi yan sa akin. Yan na ano na parang Na, ngayon lang ako. Parang hindi naman. Parang ano. Parang na, Wala. matagal. Oo. Oo. siguro na babad lang sa may alam ng konti pero ngayon pa lang yung truth, nabubuksan yung truth talaga. Parang ganun yung Kasi, feeling ko. kasi ako, yung life testimonies ko, yun ang Mm. marami akong share sa inyo. Pero si Cam, at si Sot, at ikaw, parang ano more on sa inyo, yung related talaga sa Bible, which I'm really excited yung sa bagong gagawin kasi Oo. yun talaga ang kulang sa akin. I was like that also. But Mm, ngayon nga, dahil nga, nakaka-excite talaga ako yung sabi nga mm, nila, di ba, so pag nagbabasa ka ng Bible, every time you open it, there's something new that you discover, no? Parang yes. ganon, yung never ending yung mga i-reveal niyang mga secret. Doon ako na-encourage talaga yung pag may connection or Mm. that's mind-blowing talaga. Mm, Kaya ako nagre-research. Siguro ganun ako na-entice na magbasa, mag-research, magsaliksik. Siguro ganun yung ano ko. Wow, yung did you know? Parang ganun. Did you know? Parang ang sarap sa pakiramdam pag, ganun ba yun? Ganun ba yun? Ganun pala yun. Parang ganun. Mm-mm. Ayun. Parang mind blow every time na may malalaman kang bago, no? Kasi, yun nga, di man tayo nasanay sa ano like, we didn't grow up na parang pinanghahawakan natin yung mga ganyan, especially sa Bible. Hindi naman tayo lumaki po na parang alam natin na kailangan nating basahin yung Bible. Kumbaga, kung ano lang yung nakikita natin, kung ano lang yung naririnig natin, ayun na yung parang Bible sa atin most of the time, no? Pero ano parang mas may deeper na revelation, mas may mystery talaga na nire-reveal yung Lord sa atin sa Bible. Kaya nakakaano. And yung sa salvation, pwede ko na bang anuhin ko na ba yun? But I want to ask, sabi mo, Okay. di tayo lumaki. Pero how old are you na ba? If you don't Mm. mind. Ano po, turning 20 na this March, so 19. Kita mo. So, almost 2 years na ako dito sa Prayer Warriors this year. So that means 18 ka lang nun? Hindi, Na anong, 19? October, hindi, mga
Mga August Mm. siguro. Nung August nag-start ako yung Prayer nag-join. Warriors po. Yes, Oo, di ba? almost. Mga August kayo. Ako Opo. nag-join ako mga September, October na. Mm. When I said yes Eh, to, Ako, uh, I'm a Catholic. Can I know what's your religion now? Catholic ka ba to start? Or right now? Mm. Or ano ba? Paano ba yung ano? Yes po, Catholic growing up, and then, if you know yung born again na Christian, ano sila, parang, evangelical Christians yung tawag sa kanila. hmm, Okay. Ang dami Yung kasi no ng Christian, mga ano. ang oo, dami na madaming kasi. tayong mga denominations, no? Oo. Oo. But I always believe na yeah, marami tayong mga tawag doon, denomination ng mga anong type of Christians ka, di ba? Mhm. Pero I always believe you should only respect kung ano nga sila, born again or Catholic or ano man. Mm. We only believe in one God. We believe in Yes. Christ, no? That's what's most important, I think. And I hope we get to talk about it later or sometime, di ba? Oo naman. So yun, Pero yung sa age mo, so, kasi, age namin ate, ako again, 25 pa lang eh. 25, ilang Plus. years ago yun, brother. 25 and a half century, decade. Kasi, kumbaga, hmm, nakaka-proud kayo ng ate mo kasi kung anak ko kayo, oh, wow, 'di ba? Kasi alam ko sumakit din ulo ng nanay ko sa akin, um, noon. Pero I'm sure proud naman siya nung mga later part na ng life. Pero talagang yung ganyang age, although nag-aaral, hindi naman napabayaan, pero iba yung kasabihan, "Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are." Mga kaibigan ko, ma malakwatsa kami. Mm. Hindi man kami nainom, wala namang umiinom sa amin, wala namang mga gano'n. Pero gusto lang namin mag-house to house ng kuwentuhan lang, halakhakan lang, nagmo-movie night lang sa may bahay na may bahay. May mga ginawa kaming kalokohan nun na na muntik na kaming ma-suspend sa school kasi nag-spirit of the glass kami. Mga things na hindi dapat, yung curious ka ba? Do you feel na may na-miss out ka kahit papaano or kasi ako, ay sana nung ganyang edad mo, 'di Siyempre ko, ba? siyempre 'Di ko. ba parang sorry kung medyo diretso ba yung No, it's okay, tita. Actually po, parang, ayan din yung malaking hold sa akin siguro ng enemy, nung mm, parang, nung sa pag-progress ng faith ko. Yan yung oo, parang sinasabi sa akin na madami akong nami-miss out kasi ang bata ko daw na nagseryoso, sabing gano'n gano'n yung sinasabi, yung ang bata ko daw na parang wala daw fun sa buhay ko kasi especially, like that time siyempre peak po nun after pandemic pa, ganyan. So parang lahat atat na atat 'no, and ako din, aaminin ko, like at some point in my life, yung I wish na hindi ko pa agad nakilala si Lord. Yun yung parang at the back of my mind, yung parang gano'n yung desire ng heart ko at some point nga na, "Lord, bakit sobrang aga mo naman akong, Oh, kinita," ganyan, or sobrang aga mo namang pina-surrender yung life ko. Pero, um, growing up po 'no, parang mas naano siya sa'kin, mas naging treasure pa siya sa akin na, "Thank you Lord kasi maaga mo akong, um, parang maaga kitang nakilala, maaga mo akong tinawag." Kasi I know mas madami akong bagay na pagsisisihan na ginawa sa teenage years ko kumbaga if hindi pa kita nakilala. Katulad nga ng sabi ni Tita Shawi kanina, yung parang, "Tell me who your friends are and I'll tell you who you are." mhm, Especially sa generation po namin 'no, hindi siya ano, kumbaga lahat I can say na hindi na sila gano'n, like yung mga practices ng generation namin ngayon, hindi sila mm, gano'n katuwid 'no. oo, So, ayun yung parang naging grateful na ako ngayon na thank you Lord
na kinuha mo nga ako agad kasi ang dami ko sigurong pagsisisihan sa buhay ko po. Nahi-heal ko pa kapag adult na ako. Alam mo yun? Na imbes na magpo-progress na ako sa faith ko or magpo-progress na ako sa anumang like parang part ng buhay ko ako dinala ni Lord. I don't have to heal from it. Yung hindi ko na kailangan pang alam mo yun, yung may tuturo pa sa Lord sa'kin kasi ngayon pa Mm. lang tinuruan na ako ni Lord. So, yes, I did feel at some point na may na-miss out ako sa buhay ko pero ano, at the end of the day, it's worth it. Sabi nga, walang sayang kapag si Jesus yung ano, yung nandun, si Jesus yung kapalit, kumbaga. Mm. Siguro in connection to that din, kung ako naman yung aanohin, yes, na ano naman ako, I don't regret what I did, but I had the earthly fun. Lahat ng earthly fun siguro may isip nyo, um, I was able to experience. Ikaw? Par Oo nga parang no, hindi naman. talagang hindi wala sa itsura kasi talaga na napakabait ko eh. Talaga kung Mm. iisipin mo. Hindi, oo, magpapari dapat ako nun. Kaya lang, Parang, Bakit ganyan kami mag-usap ni Tito? hindi, totoo, totoo. Serious, ano ako nun talagang, I hate girls nga nun, mga ano eh. ah, Pero yun nga, ako naman, sana agad akong, well, alam ko naman tinatawag ako ni Lord noon pa. Hindi ko lang pinapansin. Mm. Sana agad akong nakinig Yes. or nag-turn ng attention sa kanya. Oo. Kung hindi sana siguro, nako, ibang-iba yung joy na nararamdaman ko ngayon or starting to feel noon pa sana. Akala ko yung joy na nararamdaman ko noon, hindi pala joy, no? Ano pala Oo. yun? Temporary lang. Mm-mm, Mm. temporary lang. Pero Oo. yung totoong joy, sabi nga, sa isang patak, kaya ang sangkatutak. Di ba yung joy na pangsebo? Sa isang patak, kaya ang sangkatutak. Yung joy na yon, ganun yung random ko. Yun. Di ba Plus, dishwashing Oh, liquid? gusto dishwashing. ko lang nadagdag. Gusto ko lang pong idagdag, no? Yung parang, ano ba yung kine-consider ng world ng joy? Ano ba yung kine-consider ng world Mm. ng fun? Kumbaga kasi parang, um, ginawa na lang ng society natin yung, kung ano ba talaga yung nakakonsider na masaya para sa atin. Pero, when you really think about it, yung kasama mo si Lord, yung na-experience mo si Lord ng ganyan, 'no? Ayun talaga yung ano, eh, ayun lang talaga yung makakapag-satisfy sa'yo. Lahat po ng mga vices na puwede nating gawin or lahat ng anumang entertainment na puwede nating like ma-experience, 'no, it's nothing kapag iko-compare mo siya doon sa joy na nanggagaling kay Lord. Alam mo yun, yung fun na meron kayong dalawa ni Lord, yung ano, eh, yes, mafe-feel mo yun sa ano, like paglalasing, sa kung ano mang bagay na puwede pang gawin 'no, mafe-feel mo yun pero that's only temporary and Mm. ayun nga tulad ng sabi ko mas madami ka pang ire-regret kaysa dun sa iki-keep mo for yourself as Mm. memory 'no. So, ano talaga, eh, parang yung time mo with God, yung experience mo, yung daily parang living mo with God, ayun talaga yung naano ko po, parang masasabi ko na it's nothing compared kung ano yung ma-o-offer ng mundo. And kasi siyempre na-experience ko din po naman 'no, yung talagang barkada na malala, yung lahat ng mga puwede niyong gawin 'no. Pero wala Ah, talaga, wala po yun talaga oo, compared. yung Mm. ang importante kasi yung ngayon, yung nangyari Yes. kahapon. Ayan. Ano yun. Oo, yun. Tignan niyo ngayon, ikaw. O, tignan mo. Kaya yun, siguro yung mga asawa nila dati si Mami Sai mo, sina Mm. Tita, basta yung lahat ng mga asawa nila, ako, nandyan na naman si Derek sa compound. Nandyan na naman si Derek, yung mga asawa natin, saan na naman niya DI? dadalhin? Ganon ang impression. DI ba? Kahit na feeling ko, hindi na ako noon before ako mag-prayer warriors or Mm. before I met Jesus talaga. Um, Parang napakasakit na, ganun ba ako kasama? Di naman, ginusto rin ng mga asawa niyo kung alam niyo lang Parang ganun na ano. Minsan sila pa nga yung nagyaya Diba? Parang ganun. Ano lang ng kabataan yun. Mm-mm. So, may nagsabi Yung din sa dalawa lang akin, naman yung choices natin, di ba? It's either to or gawin yung tama. meron pa yan, te.
Sige. Commitment. Si Sot kasi, she's really fully committed na Mm. mag-ano. Nung mga ganong age tayo ni Sot, fun. Parang, let's have fun. Sa atin, yun ang fun. Pero, like what you mentioned kanina, ang dami ng instances na ini-invite ka ni God, pero nadi-decline mo somehow kasi hindi yun ang fun eh. Ako Mm. naman, nade-decline ko, pumupunta ako, tapos urong-sulong. Siguro, pero may pinagsisihan, oo. Slight meron noon. Pero ngayon na ganito ng age, so if I may be honest with you, pag nagkwekwentuhan kami ng mga anak, mga kaibigan ko ngayon, something na dati ang ano namin, pagtanda natin, pag-uusapan natin yung mga kalokohan natin noon, kalokohan. Parang binoyfriend mo si ganito, binasted mo si ganito, o nagchismis si ganito, mga petty ano lang. Pero are we proud of what we've done before? Siyempre hindi. Sabi ko nga, for how many, ilang years kang naging ganon. Tapos parang konti lang yung kay God, di ba? Magsisimba ka lang once a week. Although nasa Catholic school ka. Kasi required yun eh. It's a requirement. You have to attend the mass. Di ba? Pero, di ba sa Catholic school, tatayo ka, magsa-sign of the cross ka. Pag nandyan yung teacher, pag alis ng teacher. But, walang meaning noon. Nagsa-sign of the cross ka lang just because yun ang requirement ng every subject, di ba? Pero pag naiisip natin yung kalokohan natin ng Brother Derek, maswerte tayo dahil may invitation si God sa atin and we fully accepted na yung naging instrumento yan, sila Sarah, sila Boy, si Caleb, itong mga itong batang ito. Kaya ang napakalaki ng respeto namin sa'yo. So, I know, lagi namin sinasabi yan sa group, natin. You're one of a kind. You're really one of a kind na pagpatuloy mo yan kasi marami kaming natututunan sa'yo. And a lot Ayan of yung anak ko. teens. Hi! So, Ganyan ako. Ayan, ganyan ako. Parang Bye. si Yana dito. Para si Yana. Parang si Yana. Looking for the perfect place for your next big celebration? Discover Corazon's Events Place, located in San Roque, Lubao. This cozy and elegant venue comfortably accommodates up to 200 guests, with ample parking and a stunning mountain view that elevates every event. It also features a modern kitchen facility and a fully equipped loft-style room, complete with everything you'll ever need for a smooth and stress-free celebration. Message us today for more details and available dates. Corazon's Events Place, where moments turn into unforgettable memories. Terms and conditions apply. Back to the show. Testimony ko siguro, no? Siyempre po yung growing up, yung meron, katulad ng nasabi kanina, meron tayong mga preconceived notions na lang na kay Lord, no? Na dapat ganito ka, or ganyan ka, or dapat sundan mo tong list na to. Bawal mong gawin yan, bawal mong gawin to. Ito lang gagawin mo. So, ganun nga yung mindset na meron ako growing up, no? Pero once you read the Bible po talaga, and I hope Tito, mag-flash po ng verse about that, no? Yung sinasabi, I'll send you the verse na lang. Sige. Hindi ko lang siya alam word by word. Sabi, once you just confess with your tongue that the Lord or si Jesus is your Lord and Savior, yun yung way mo through salvation. And it's not about yung yung ginawa mo. Hindi siya about sa good deeds mo or sa bad deeds mo. Kasi po, merong standard of perfection yung heaven na tayong mga tao, we cannot reach. Kahit gaano pa tayo, kahit gaano pa natin ipilit or kahit gaano pa sa tingin natin na nabuhay tayo ng maayos or mabait. Still po, no, sabing ganyan sa Bible,
everyone has fallen short of the glory of God, meaning tayong lahat walang righteous sa paningin ni Lord if on our own lang. And ayun, diyan po pumapasok si Jesus, no? Diyan po pumapasok yung binigay na salvation ni Jesus na he was in heaven, nag-reign siya in heaven, he was comfortable in heaven. Still, pinili po niya na bumaba dito on earth para sa ating mga tao. Pinili niya na mahirapan, na i-carry niya yung cross of Calvary, na bugbugin siya, mapahiya siya, malatay yung buong katawan niya, hindi na makilala yung mukha niya, natanggal na daw yung beard niya, yung likod niya parang ano na lang, parang hollow na lang, no? And yung crucifixion po, it's parang the most violent way to die, no? Most violent way of execution talaga during that time. And I think baka hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, oo. Yeah. So, dating na yung Lord ng universe, yung creator po ng universe, no? Pinili niya na dumanas doon for our salvation para ma-bridge back tayo doon sa relationship natin with the Father. Kasi tayo pong mga tao, masyado na tayong corrupted, masyado na tayong evil in our ways, in our thoughts, in our minds, no, sa hearts natin. Na, kumbaga, ayun nga, yung, ano na tayo, sobrang spiritually ill na natin, na si Jesus yung doctor natin, na siya yung naggamot sa atin, no, na even if he was sinless, he didn't deserve to die on the cross. Pinili po niya para sa atin, para, kasi ganun niya tayo tinatreasure, ganun niya po tayo kamahal. He was obedient sa will ng Father God, no, na hindi niya tayo hahayaan na mawala, hindi niya tayo hahayaan na mawala sa kanya, 'di ba? Marami po akong naririnig dati na ano na ba't di na lang siya gumawa ng bagong earth, pwedeng inabandon na lang niya tayo, 'di ba? Tayong mga humans kasi lahat tayo parang para-pareho na, no? Even yung tao na iniisip natin na maayos, even if ako po, like, akala nyo yung, ay, ang bait naman na bata na to, yung parang ganun, still, no? Hindi po, parang, ano, lahat tayo, nag-fall short po tayo doon sa glory ni God, tayong lahat. And dyan po pumpasok si Jesus. And hindi siya doon sa sarili natin nakakayahan na wala tayong mapagmamalaki kay Lord, na Lord, nabuhay ako ng ganito, wala tayong jars lang na fini-fill upan lang. Alam mo yun, 'di ba tito? Yung napag-usapan natin last time, na wala tayong scoreboard sa langit na, ay, minus points ako sa langit. Hindi po totoo yun eh. Hindi siya biblical. Hindi siya, hindi siya accurate na. And I think, every time na meron tayong parang yung reliance na for salvation natin or yung way to heaven natin. So yung, wait, in simple terms po, yung parang salvation is way to heaven nga. Parang ganun. Every time na iniisip natin na sa ganitong bagay natin siya nakuha, like sa own leads natin, ganyan, sa past natin siguro, no? Ano yun eh, parang sampal po kay Jesus yung ginagawa natin kasi disregard natin yung hirap na Ginawa. ginawa niya sa Oo. cross. Mm-mm. No? So, Yung, may, if ano lang, yung ginawa ni Jesus ay complete. When yes. complete, everything completed pala, past tense. That means everything's completed, no? That means na um, lahat ng nangyari sa kanya at ginawa niya, he gave up his own life as a atonement for our sins, sacrifice, di ba? Ano ba i-explain yon na wala tayong magagawa wala na tayong magagawa or wala tayong magagawa na mabuti para makarating sa langit, kumbaga, or we cannot outdo yung nagawa na niya. Hindi, kahit na gawin natin lahat yung hindi pa rin natin mapapantayan yung ginawa niya kasi nga it was completed. And if I may, ano, baka yung sinasabi mong verse, so yung the one you're gonna send to me is from Romans 10, chapter 10, verse 9, yung, because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord and in your heart believe. So, yun, that God raised him from the dead and you will be saved. I don't know if that's the one. Yes, yan po. Parang Oh, ano, no, yung, ayan lang yung sinabi ng Bible eh, na
yung parang salvation natin, yung pag-believe mo lang na siya yung Lord mo, na si Jesus yung Savior mo. Wala naman, kumbaga tayo lang mga tao yung nagdagdag ng so many list ng kailangan natin gawin, no? Kasi Yes. it's Oo. never about what we did. It's about what Jesus did on the cross for Yeah. us. Doon nga yun pumapasok doon sa 2 Corinthians 5, chapter 5, verse Oh, 21. yan ha. Tapos sinasabi mo, hindi ka ano sa mga... Hindi, favorite ko kasi to. Ito yung tinatawag nilang doctrine of exchange, the great exchange. Alam Ah, mo, sige, te. di ba, Ayun. maano lang ako. Dahil siguro padalas mong naririnig to sa akin, so na there's something na you always ano na may matututunan kasi sa isang tao all the time, 'di ba? Either maganda o hindi. Oh, If there's something na natutunan ko sa iyo, Sot, na inuulit-ulit ko 'yon sa ano natin is I thought I was kind enough to offer my time. I thought I was kind enough to offer kung ano man ang meron treasure? akong bagay. I thought I was kind enough to go to church. But what I forgot na sinabi mo noon is you're doing that because of your faith. Dahil yun ang parang nag-push sa isang tao na gumagawa ka ng good deeds kasi nga may paniniwala ka talaga kay Jesus. Kasi Mm. kahit gawa ng ano, para ano, diyan pumapasok yung, like, correct me if I'm wrong, yung battle ng religion versus spirituality. Kasi sa'kin noon, hmm, yeah, I see a lot of people very ano sila, 'di ba, religious ako, pumupunta ako ng church, ganito, ganyan, ganyan. But I don't really know what's in your heart. Pero yung mga nakikita kong very spiritual na tao naman, dun pumapasok sa'kin yung sobra-sobra yung faith nila na hindi lang yung nagche-church sila, nagbabasa sila ng Bible, at the same time, yung mga ginagawa nilang good deeds, it's their faith that pushing them to do that. And I want to be that. I want to be that way. I want to be someday na masasabi ko sa sarili ko na bago man ako pumunta dun sa kingdom niya, I want to face him and say, "Nagawa ko yun. Nakinig ako sa isang bata na nag na na kung ano man yung ginagawa ko, hindi dahil sa ginagawa ko dahil ano yun ang dapat. Ginagawa ko yun dahil yun yung faith ko sa'yo, eh." Yun yung nag-ano sa akin, sa sinabi mo nun, na ang bilis ng turo mo nun, Sot, pero sabi ko, "Ay," parang alam mo yun, yung sa 10 tao, sa 20 o sa 100, meron ka't merong matatamaang isa. At si Mm. Brother Derrick minsan akala niya minsan feeling niya walang nakikinig sa kanya. mm. Pero I assured him na kasi minsan minimix niya yung joke niya, eh. But I assured him na, "No, we Mm. are listening to you." Ayun. Yes. Kaya Yung oo. sinasabi ni Ate An Shawi na yung good deeds because of the faith mo kay Lord. Mm, If you work back on it, saan nanggagaling yun? Yun yung ibang topic naman, grace of God. mm, Doon yung grace of God na nagkaka-faith ka ng ganun, kaya nagagawa mo yung good deeds. So, Mhm. yung bottom line nun, yung mga good deeds na ginagawa mo, byproduct yun because of the faith, because of your love kay mhm, Lord, mhm. na unang-unang binigay niya sa'yo. Parang ganun. Yes. Kung i-work back mo sa ano, Oo, oo. yung 2 Corinthians na sinasabi ko, na yung sabi ko favorite verse na yung Great Exchange. If I may read it to you in exact na ano, before we ask salt. It's where sinless Christ became sin for us, so we might become the righteousness of God in Him. Sabing ganon, ang ibig sabihin nun is that, di ba si God, no? Sabi nga ni Sot, nasa heaven, nagchichilas lang doon, but then we are in the time of
That time was ano na yung mga tao. So, he had to become human, no? Mm-mm. Uh, and until he died on the cross, he was sinless, perfect, kumbaga, no? Um, so that maging i-connect niya tayo ulit kay God na deserve natin ay a punishment or death na talaga. But then, because He loved us so much, no? Yung sinless Christ pinako for our own sake sa lahat ng kasalanan natin dati, ngayon, at bukas. So whenever Ano yan he ngayon, sees bukas, Jesus Christ. magpakailanman. Oo, oo, yun. Na when God sees Christ, He sees us. And when He Yes. sees the cross, He sees Jesus Christ nga. Parang ganun yung, Mm. grabe, grabe yung inano niya talaga na, that's why it is completed. Kaya lahat ng kasalanan natin, although nagagawa natin, may nagagawa pa tayo. Yung nga sabi ko, meron palang inner man and outer man. Dahil nga, konektado na tayo kay God. Ganun man ka mind-blowing, no? Konektado na tayo kay God. Hindi na tayo, kahit anong pagkakasala, feeling natin nagkakasala tayo, yung spirit natin, we are one. And Christ never sinned and will never sin. So we don't sin, no? But then again, yung physical, ano natin, yun ang nagkakasala. At yun ang mamamatay, yung spirit natin, diretso sa langit. It's, And to add, oh, mm-mm. sorry po. Sige, sige. Ayun, yung to add no, siguro po every time na naririnig niyo yung, di ba yung sinabi ni Jesus nung napako siya sa cross, yung Father, Father, why have you forsaken me? Sabing ganyan, no? In relation sa ano po, sa salvation natin, totoo pong finersake siya ni God nun, yung Father niya. Totoong, yung cup of wrath po kasi ni God na pour unto Jesus na. So yung consequences and yung punishment na dapat nasa atin, no, dahil sa sin natin, kinuha ni Jesus. And that's why sinabi niya yun, kasi totoong yung buong, yung punishment or yung justice ni God, yung righteousness ni God, na pour kay Jesus, no, dahil nga, siya yung kumuha ng kasalanan natin. Ganun Na kagrabe. dapat, Oo, ganun oo, ka, na ano dapat yun. hindi naman, 'di ba? Dapat Oo. hindi naman si Jesus yung kumuha nun. Kaya every time po na I hear people preaching or saying to other people na yung parang nga kailangan gawin mo muna 'to. Gawin mo muna 'yan. Parang sobrang heartbreaking kasi that's not what Jesus died for. Yung Yes. parang nade-disregard ng malala yung ginawa ni Jesus. And that's why po yung parang deserve din ni Jesus na yung buong Credit. Parang, worship natin nasa mm. kanya. Yes, and yung buong credit natin nasa kanya. Hindi sa kahit anumang bagay, hindi sa kahit anumang pwedeng idol na pwedeng tumapat kay Jesus. Yes, Alam mo that's yun? what I Kasi mean. madaming mga idol po na magagawa sa buhay natin. No? And ayun yung parang assess your heart. Yung pa-search mo yung heart mo kay Lord. Lord, saan bang bagay ko dinedepende yung salvation ko bukod sa'yo? No, na that's breaking your heart, that's parang disregarding yung anong nagawa mo sa cross para sa akin. Yes. And pray na baguhin ni Lord yung mga heart po natin. Ang gagawin mo lang, maniwala ka sa Kanya. That's it. Ayun, the Kaya moment that you yun, believe. yun. That's Yes. it. And that's exactly yung kaya ko, uulitin ko ulit a 53-year-old woman have learned something beautiful from a 19-year-old. And I'm going to carry that until I die. So, Yeah. I really, no, seryoso. Thank Kaya pa you. ulit-ulit kung sinasabi yan sa'yo. Kasi, naano ako talaga dun eh. Ako, parang balewala lahat ito eh. Yes. Na-triggered Balewala lahat din ito eh. sa akin to sa Prayer Warriors Kids ate dahil kay Sot din. Before siya umalis nun, talagang finorce niya yung essence ng Christianity. I had something, well, meron kaming naka-layout na mga pag-aaralan. But then, na-overlook ko, or I haven't, to be honest, not realized na kung ano yung pinaka-importante bang dapat matutunan ng isang Kristiyano, bata, matanda, kahit kaming mga teachers, kahit akong coordinator, leader, or you may say leader. Ano ba yung pinaka-importante? Ito pala yun yung salvation, yung kung ano yung ginawa ni Jesus. And
Si Sot nga yung nag-ano, kailangan nilang matuto. She took the lead before she left, no? She took the lead na i-introduce yun. Una sa meeting namin, yung weekly meeting namin, tapos nga yung Saturday na yon. So from that day forward, I always try to incorporate yung pinaka-importanting teaching na yun, salvation. Kung ano ginawa ni Jesus Christ, dapat doon umiikot. Lahat ng Christian denomination, dapat doon iikot kung ano yung ginawa ni Jesus Yung Christ para. fruits na ano na ni Sot, no? Yun yung. Praise the Lord. Ano po kasi yan talaga yung parang, ayan yung in-impress din ni Lord. Very heavy on my heart, no? Kasi, ayan yung gospel eh. Di ba po lagi natin narinig, gospel, good news. This is the gospel. This is the This is good the news good that news. Jesus died for us. Yeah, yeah. No? Pa yun yung salvation natin. Ayan yung good news. Ayan po yung number one na sinishare natin sa ibang tao. And I think parang ano talaga yung enemy no, like even sa ating mga Christian communities na madaming mga believers ni Jesus na hindi yan yung center ng heart nila. Kasi parang dinadivert tayo sa mas parang sa ibang bagay pa. Na dapat naman ito talaga yung pinaka-heart nga natin, no? Ayan yung pinaka-importante po sa atin na sinishare natin especially sa iba. Di nyo napansin? Ngayon ko lang na ano to, naisip mo. Di nyo ba napansin na pag tinanong mo yung sa ano, bigyan mo ako ng isang Bible verse, anong sasabihin nilang Bible verse? John There you 3:16. go. And it's the most popular one, I think, right? Di nyo ba napansin? Yes. Yun yung most popular one kahit hindi yung talagang deeply ano sa faith Bio, nila. lahat. Oo, oo. 'Di ba? Even sa isang wrestler, yun ang inaano, mga sa sports, Oh, fine-flex nila yung John 3:16. oh. Why is that? And it should be like that, no? Yung pinaka-center ng ating tawag doon yung lahat ng ano natin about teaching, about gospel, dapat doon naka-center talaga. Siguro din, eto rin, nare-reveal, kasi dami kong plano, may mga ano, kaya rin siguro si Ate Peng na 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 involved din. Tapos ito lahat ng to until right now. Kaya siguro yung first topic natin, lalo na dito sa kwentuhan na to ay about salvation because it's the most important thing and it should be the first thing that we know or talk about sa lahat ng ano natin activities or whatever. Magandang ano nyo Kung yan sa kids, no? Magandang Yes, ba yan yung that's i-introduce nyo sa ano, and pag which is bumalik? oo, ito nga yun, no? Kita nyo, God is really good, no? All the time nga, sabi nga. Oo. Kasi eto siguro yung inalign niya para pag-usapan natin. May ano lang, well, you're still young, pero kailan mo na ano na anong like what age ka nagsabi na no, ano, yung may invitation ka ni Jesus na parang mga 4 years ago, oo, siguro po. Yung No? serious na ano na. malalim na talaga. Doon po ako nag-start nun. Kasi, lumaki naman po ako na parang God-fearing naman ako na. Yung parang Oo, nakita ko yung family ko nga, syempre, Oo. no? Malaking impact din po kasi yun, yung parang respeto mo kay God. Doon po unang na-build yung foundation na yun. Pero wala pa nga yung relationship talaga. Wala yung, kumbaga, inaano ko lang, ay, kailangan kong magsimba ngayong Sunday oo, na to. hindi Ganyan. ano yun, oo. Oo. Like, ano lang po siya. Takot ka lang sa kanya. Mm, Ganun. Pero wala pa po nung relationship. I didn't know that. Pero, in-invite po kasi ako nung pinsan ko sa church nila. Ako nung nagre-resist talaga ako kasi, hey, Katoliko ako, yung mga Mm. ganyan, yung Katoliko ka dati, bakit ka nagjo-join sa ganyan, niloloko ko pa siya, yung oo, kine-criticize ko pa siya, no? oo, Mm. And yet, out of fear ko po kay God, alam ko kasi na siya pa din yung sinasamba doon. Kaya, mm, hindi ko sila mahindian, ganun, hindi ko siya mahindian. So, ayun, pumupunta-punta naman ako hanggang sa, hindi ko alam, parang napadalas na pala, parang gano'n, in yung in every Sunday ko na talaga siya. Tas ayun po, yung parang dun nag-start kasi na magkaroon talaga ako ng understanding, no, mm, na the God that I believe in is a relational God. Na hindi siya God na strict lang na
Alam mo yun, Mm. yung parang hindi siya wrathful God lang na nakaupo doon, na hinihintay ka to mess up or may gawin ka ngang mali. He's a loving father. Yun po yung talagang nagano sa akin when I realized that he's my father talaga. Mm. Na na sobrang dami niyang ino-offer sa akin na hindi ko alam dati. Doon ko po siya sineryoso. Like, hin I know mas bigger na po yung faith ko ngayon compared no sa dati, no. Mas madami ng tinuro si Lord sa akin. Kasi dati, though yes, nag-aano ako, hindi pa ako yung fully committed. Kumbaga, it's a day by day process po na araw-araw hinuhubog ka ni Lord. Hindi lang naman one snap of a finger and na bago na tuluyan yung buhay mo. Aaraw-arawin ka po ni Lord. Unang babaguhin ni Lord yung heart mo bago mag-manifest sa parang outward being mo, no? Mm. So, ayun po, parang 4 years ago doon ako unang kinatok ni Lord. And ayan, nandito na po tayo ngayon. Could it be that that's your that's the day you were born again? Can you consider Yes that po. that's the day you were born again? Nung Yes. talagang kumbaga sa term natin, nagseryoso ka na. Parang ganun yung di ba? Mm-mm. Mm-mm. For me din, ako young age din ako nag-start, ate, na nagseryoso. Ako 45 na ako ngayon. I can't remember kung kailan talaga yung 43 and a half siguro. Nung 43 and a half na ako, actually sa Prayer Warriors na doon ko nakita yung spiritual. Sabi nga ni Sot, babalik-balikan mo. Ako, yun nga, ilang beses yun na narinig sa siguro sa sharing Oo ko. pala, it's a good addiction, no? Oo, yung support lang talaga yung sa akin. Yun yung ulterior Oo. ko, pakita lang ako kina Joel, kina Walsy, kay Richard na nagsusuporta ako. That's my Oo. main purpose. Wala naman akong Oo. purpose na iba dahil I felt I was okay naman ako, I was doing good, no, Mm. somehow. But I was looking for community talaga. Yun, so nag-join nga ako tapos binabalik-balikan ko na kahit nakauwi na ako sa Pilipinas. I feel that I was born again or when I accepted Jesus is that yung meron teaching nun ako na first teaching ko yung worship. Nabigay sa akin yung worship. What is worship talaga? And then sabi ko nga, ewan ko kung natatandaan nyo, nung nagsimba ako nung that Sunday before the teaching, that Sunday, that's the first time na walang distraction na I felt yung relation, yung presence ni God na parang ang saya ko sa araw na yun na di ko pa naramdaman to sa simbahan na gusto ko Mm. ganito yung feeling ko araw-araw kasi Mm. hindi ako naghingi, parang ganun, natatanda ko, di ako naghingi, parang I was just conversating with him. He was just with me yung 1 hour na yun, but it felt like a lifetime of joy na hinahanap. Mm. So, now to think about it, parang dahil yun, ito yung gusto ko, ito yung hinahanap ko. I think that's the day I was born again, if you consider Born that. again. Yes. Oo. Oo. So, doon Yes ako po. although hindi ka pa naman perfect, pero you were perfected and you are in the process kahit na nasa process ka pa rin but it is already done sabi nga ni dahil whoever believes in me will have eternal life, that's it. Yun yung Ganda yun nga ng parang chance na binigay sa'yo ni God eh. Na yun. pakagandang chance yan. Yes, Mm. pang ilang chances sa mga 8,763 kung hindi ako nagkakamali, yun na yung number of Yan na. chances. Kasi hindi kanyan, wala naman siyang binibitawan eh. Yes. Tayo lang naman kasi yung ang may diferensya, hindi May na siya. totoo po. At every second naman may invitation siya sa atin na lumapit ka sa akin. Yes, Lagi namang gano'n. and in the beginning nga, sabi nga, nung na-fall na si Adam, hindi niya sinabing Adam and Eve, ha? Hindi niya sinabi Adam when the man fell, no? Hindi niya sinabing, where are you guys? Di naman na ganun eh. Where are Oo. you? So he Mm. holds the man accountable. So swerte Mm. nyo, swerte nyo. Mm. After that, no, you felt shame, nagkamali ka, nadapa ka. The first thing he does is look for you. Where are you? Diba? Mm. At araw-araw, ganun yung ginagawa niya sa atin whenever we fall. Where are you? Parang, ba't ka nagtatago? Oo. Oo. Diba? Gusto kong dagdag yun, Tito. Like, isa siya sa mga most fascinating things na na-discover ko recently. Kasi may church na akong ina-attendan siguro like 2 years ago. So, before yung prayer warriors natin.
And doon ko talaga mas lumawak pa yung understanding ko sa love ni Lord talaga. Like, intimate level talaga. No, lagi nilang sinasabi doon na tayo, di ba, pag nagkasala tayo, iisipin natin ayaw na sa atin ni Lord. Mm. Yung nakakaya sa harapan ni Lord, yung na-disappoint mo na Shame. naman si Lord, Mm. yung parang tatalikod na sa'yo si Lord. Pero ano pala, like yung love ni God para sa atin, we don't have to earn it. Nandun na yun agad sa atin. Binigay na ni Lord sa atin yun. Na regardless if nagkasala ka man sa moment na yun, hindi unang response ni Lord sa'yo is sisigaw siya sa'yo. Hindi unang response niya sa'yo is parang tatalikuran ka niya. No. Yung unang response po na bibigyan niya sa'yo is yung love niya. Mm. No. And ayun yung conviction po ng Holy Spirit sa atin na when we do like yung mga wrong things sa buhay natin, parang ano lang yan eh, i-shake niya lang yung heart mo na hindi na yan yung heart mo for the Lord. Hindi na ganyan, hindi ka na ganyang klase ng tao ngayon kasi kakilala mo na si Lord. Ayun yung love po niya sa atin, no, na mag-stumble ka man, mag-fail ka man Mm. as a human. Yung love niya sa'yo nag-overpour pa rin. Katulad nun yung love na akala mong meron siyang binibigay sa'yo kapag nag-serve ka sa ministry, kapag natapos na natin tong podcast na to, or nakapag-lead ka sa prayer warriors. The same love pa rin yung binibigay niya sa'yo kapag nagkasala ka, kapag Oo. Oo. nag-fall ka. Oo. Kaya nung 'pag talagang maintindihan mo po siya sa gano'ng level na he's a father sa ating pong lahat, he's merciful. Mm. Parang ayun yung dun papasok yung walang magsa-satisfy na katulad ni Lord sa'yo. The True. only one who can satisfy you is your creator, na si Lord kinreate po niya tayo na may 'di ba parang tayong lahat pansin niyo po may longing tayo to worship something, 'no? Mm. Yung pansin like sa mga kabataan ngayon 'di ba super K-pop, super alam mo yun yung Mm. talagang dine-dedicate nila yung time nila like yung sa iba sa career nila. Oo. Pero ano po pala yun ni Lord parang in-instill daw po niya yun na seed sa mga heart natin na need natin para sa kanya yun, na we were made to worship Him. Yung hirap lang is iba nadadivert sa ibang bagay Mm. Mm. yung True. worship nila. True. So, Minsan sobrang lungkot fascinating. yung parang isang sa Big Dome, 'di ba, punong-puno ng tao, people spend a lot of money para sa tickets to watch. Hindi naman masama, they're having a great time. But but imagine if yung ganyang kadaming crowd sa isang ano na magwo-worship ka lang, 'di ba? Ang naa-amaze lang ako na nakikita yung sa mga yung lately may ewan ko nakita niyo yun sa Facebook yata yun. Yung isang mall, may naggitara lang yata worshiping, worship song lang and then may mga tao daw na lumapit and nakikanta. Mhm. So, sabi ko, 'di ba, a simple gesture na galing din naman sa kanya. Tapos kaya ang daming ginagawa ni God na napu-put aside natin yung ibang tao na parang parang for them parang it's another normal day lang na ano. Mhm. Pero yung normal day na 'yan, yun yung nabanggit ko kahapon sa ano natin. Yung kung ba sa'yo, Brother Derek, napaiyak mo naman kahapon. Yung normal day na, what have I done today na para mapasaya yung puso mo? Na may Mhm. na-accomplish ba ako? Naging okay ba yung time ko na binigay mo sa akin ngayon? Tapos bago ka matulog, nagawa ko ba? Para alam mo yun, yung kung gano'n ang mindset na ng mga tao 'no, 'di wala na sana tayong mga ano, kaya lang minsan andiyan si taning, kaya And yeah, napakasusuwerte lang natin na iba na tayo ngayon. and si Taning ay relentless. Although yung ano ni Suat kanina about sa love ni God nga, yung analogy niya or comparison niya kanina ay perfect na. Kung may maidadagdag lang ako, katulad natin, at yun na, kita Ay, mo? ano yun? Si Taning talaga. Kasama yun sa Akala ko bloopers. nakalagay yung wig mo, tito. Hindi. Kasama yun sa bloopers. Aray ko! Kita mo, relentless si Bu Taning. Parang buti ano. na lang tinali ko yung wig ko. Hindi, yun nga. Tulad natin, ate, may mga anak tayo. Di ba pag
may mali silang nagawa, usually, ang ating first action or yung reaction natin, kumbaga, ay magagalit tayo. Sisigaw pa nga minsan, di ba? Pero we still love them. We At kung still ano love man them. yung gagawin nila. Pero yung ano ni God, hindi eh. Hindi galit eh. Walang galit na ano. Yung, Gentle siya. oo, yung na-feel nating love sa mga, tas maaawa ka na, di ba? Pag pinagalitan mo, maaawa ka na. Yun yung kagad na response ni God. Kung si God yung tayo nakagawa ng mali. Doon na siya kagad papasok. Walang galit, walang let down or ang tawag doon, yung pagiging, anong tawag doon, ipuput down mo muna yung bata or dahil nga, ikaw kasi dahil ganito, yung mga blame, walang ganun. Agad na dun sa awa at love na Punishment kagad. na agad. Oo, ganun siya na. Confidence and protection in one simple step. Glow with confidence. Protect with purpose. Introducing Skinwell Tinted Sunscreen Serum SPF 50, your everyday skin essential. A lightweight serum that blends seamlessly into your skin, evening out your tone while shielding you from harmful UV rays. No heavy feel. No white cast. Just natural glow and powerful protection. Because your skin deserves care that works as hard as you do. Skinwell. Feel confident. Stay protected. Back to the show. Anyway, it's a wrap up na. I know kulang yung isang oras na naka-allot dito sa ano, but Yeah. we could always go back. I mean, have this conversation again in the near future. Okay, just to wrap it up, from Ephesians chapter 2, verse 8 till 9, sabing ganun, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Yun yung sinasabi mo kanina, di ba, Sot, na because of the grace of God, no? Nagka-faith tayo. Wala tayong magagawa na pang sarili natin or from our own na that will able to save us, di ba? Because that's what Jesus did for us, kumbaga ganun. Am I on track or Also, parang ano yan eh. Parang last na pabaon. oo. Siya eh. Sabi dyan, di ba, gift ni God po yung salvation sa atin. So that means, di ba, kapag binigyan kita ng 0969 ngayon, Tito, pag nilagyan ng Pasok ko yun laman eh. yung 0969 mo, hindi mo naman ako bibigyan ng kapalit, di ba? Kasi it's a gift. Or you didn't have to parang work for it para makuha yung gift na yun. Gift ko lang siya sa'yo. Yung gano'n, hindi mo siya kailangang pagtrabahuhan. So, gano'n si God po sa atin, yung salvation na binigay niya sa atin. It's just a gift na hindi siya work-based faith yung meron tayo ngayon, no? It's a grace-based faith po. Nanggaling tayo dun sa grace ni Lord na binigyan niya tayo ng ganitong gift. Kaya may salvation tayo. Kaya sinabi din dyan na so that no one may boast sa own doings po nila. So, alam na ni Lord talaga yung sakit ng mga tao, no? Na malaki yung tendency na ganito yung gagawin natin. In fact, alam po niya na ganito yung magiging mindset ng maraming tao ngayon. Kaya una pa lang binigyan niya na yung verse na yan sa atin. Galing, no? And it's available for everyone, di ba? Yeah. Tama. Yan ang first, natin, no? Oo. Oo, parang kulang, pero siyempre, uulit pa to. Ako, personally, I want to say thank you sa'yo, Usot, kasi besides sa nag-guest ka dito, hindi ka, lahat ng gusto mong kumbaga i-share sa amin, sa mga kaalaman mo, sa wisdom ni God, sinishare mo sa amin na marami kaming napipick up sa'yo. Every time na ako, I can just listen to you the whole day. I can just sit down and just listen to you. Ganun. God po, no? Kasi nasabi ko nga may mga nakakausap akong mga ibang tao na ano, pero
Eto, way, younger than me, no? Kaya, minsan kahit hahatid ko lang to, nag-uusap kami. Yung parang, dahil may natututunan ako, kaya ang sarap kausap. Yung mga ganun na bagay ay, hindi, ano ba Yan. yun? Being selfish ba yun? Na parang ako yung nagiging lagi, parang gustong-gusto ko nagiging, kaya, is that, selfish Hindi. enough din, di ba? Parang ganun Sobrang yun. happy nandito po ako na nakausap ko din kayo. Sobrang dami ko din na-realize ngayon. Ang sarap pala ng ganito. Oo, Kaya Yeah. sana sa susunod po ng mga guest, paano madami pang mga guest yung pumasok. Sila naman Oo. din yung share ng mga testimonies nila. yun, kasi, di ba, yung lagi kong, may domino effect to. You started it. You're the first one. Kaano na yan? Ka-align na lang. Oo, I believe also. 'Di ba sa yung mga Chinese ata may mga pamahiin, 'di ba, yung ginaganon pa nila yung pera pag nakabenta sila para ano yung tawag doon? Sa Kapampangan, mayan panigo buena mano, yung buena mano. Yun, 'di ba? So maganda. Maganda yung buena mano natin, 'di ba? Oh. Brother, I just want you to know na kagaya ng sinabi natin kanina, marami tayong natututunan so marami din ako natututunan sa iyo, brother. Kahit yung Oo naman. magme-message siya sa akin. So, ate, let's talk 5 minutes lang. Yung 1 hour. Dami talagang matunan kay Tito Derek, Tito. Ay, Tita. Sana yung Daming mabubuti lang. bago. Likewise, ganun, sabi nga, he made us unique, di ba? Lahat ng ating contributions, if we offer it how little or ano man yung iniisip natin, kita mo may mga impact pala. I think my contributions just tiny bit kung ano man yung meron sa inyo na feel ko, nakukuha ko. Kaya sabi ko sa inyo, is it selfish na nakaka-receive? Di ko naman kayo usapin ng matagal, madalas, or hindi ako mag-i-enjoy kausapin kayo, or mag-stay man sa prayer wars kung di ko kayo gustong kinakausap. So, that means I'm getting something if you may categorize it like that, di ba? And Siyempre, because, Tito Shawi. thank you, Tito Shawi, kasi, Tito Shawi. oh yeah, thank you to Tito Shawi talaga. Parang Oh yeah. super comforting niyang yung nakaka-encourage pa lalo na mag-share kasi makita mo yung mukha ni Tita Shawi na talagang nakikinig talaga siya. Sobrang gusto niya talagang maano pa si Lord po, no? Thank you, Tita Shawi, sa pag-ano din dito. Alam ko, founder ka din nito eh. Shade, yun lang siya sa yun eh. Boses pa lang. Pag yan, Boses pa lang si Tita Shawi. sabi ko sa inyo, may gift of prophecy ako eh. Ngayon, parang di ba? Podcast. Pwede kang pang podcast in the future. Totoo. Tinan mo naman. Wala, pati siya, hindi Host kita na pala marinig. siya. Oh. Wala kang audio. Talagang trip kita. Sakay na! Baka malayo po yung... Oo, dahil ako. Oo. Naka-headset yan. Ayan. Di ba? Before? Oo nga, gumawa ka pa nga sa akin ng sabi ko, ako, itong batang ito. I think, Pero, who would think na naka-apat na teachings ako last year. Sabi ko, wow, I would never, not in my, makakagawa ko yun. nag-host ka pa. Ay, isa pa yun. Di Kaya ba? sabi ko, alam mo, so, totoo pala yun, no? Pag si Holy Spirit na nag-lead sa'yo, wala ka talagang, hindi ka magre-research eh. Magre-research ka, yes. But it's going to be, your own words na. Kaya minsan parang, dating sa school, di ba, ang daming research, ang daming case study, ang daming, puro kasulat, puro ka Ito, hindi eh. Nagbasa ka, ipinasok mo dito, no? Tapos, and then, the rest, ayos ka na. Sabi ko, how did I do that? Hindi ko alam. Ganun kagaling si Lord, no?
And I think I'll have to cut this off na. Oo nga. We can go on forever. We can go on forever, but then I am getting that nudge sa heart ko na parang Derek, I got what I need na, and that's good for now. Kung si kanino man tatama tong message or ginagawa natin ito, kanino man na audience na yon, Mhm. I think that's what God needs lang Yeah. from for now. Oo. Right? Guest daw o yung ano dito napag-usapan ko, kakanta daw. May sample daw pa. Oh, kakanta, sample ng kanta. Kasi nga, dahil kasama ko si Ate Shawi, oo, naghahanap kami ng talent talaga. Kahit konti lang. Sige, sige. Ano bang gusto niyong kanta, Tito? Modern, ano. Sige. O, sige, umpisahan ko na. Hello? Wala na naman ata itong ano ko. Ang galing na ulit-ulit. Hello, sira to at nasira to Ayan, record. ayun. Thank you Wala po. akong narinig, nasira to. Thank Si Ate you Shawi. po. Such a privilege to sing. Talinong bata ito. Galing na. Maraming salamat. Di ako narinig, Tito? Aray ko. Sira na Ano naman. difficulties? Hindi na pwede. Yung ikaw. Pwede gamitin, binatan. Ano na Tito? Oras na. Yung, di ba, may nudge na sa heart mo Pakainin mo na. kanina. Ang sa'yo, gusto ko ang pagkatao mo. Gusto kita. Ay, Diba? di ba nahaba na nung kinanta ko? Nakita ko nga dahil pero walang boses. Susunod po. Sa susunod ha, promise yan ha. Sa susunod po, parang maririnig na siguro. Oh, sige. Hintayin ko yun. Guess natin siya after ng Ate Shawi ha. Okay, let's wrap it up. It's time. So, thank you again, Sot. Thank you, Ate Shawi. See you again next time. And in 5, 4, 3, 2, this is our